Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1056. At 11 o'clock, Jesus said to me, "My host, you are refreshment for my tormented heart." I thought, after these words, that my heart would burn up. And he brought me into such close intimacy with himself that my heart was espoused to his heart in a loving union, and I could feel the faintest stir of his heart and he of mine. The fire of my created love was joined to the ardor of his eternal love. This one grace surpasses all others in its immensity. His Trinitarian being enveloped me entirely, and I am totally immersed in him. My littleness is, as it were, wrestling with this immortal mighty one. I am immersed in incomprehensible love and incomprehensible torture because of his passion. All that concerns his being is imparted to me also. Pagka alas 11 ay sinabi sa akin ni Jesus, "Aking anak, ikaw ay nagpapapayapa sa aking pinahihirapang puso." Akala ko pagkatapos ng mga salitang ito, mag-aapoy ang puso ko. At dinala niya ako ng napakalapit sa kanyang sarili. Kung kaya ang aking puso ay nakipag-ugnay sa kanyang puso sa isang mapagmahal na pagkakaisa. At naramdaman ko maging ang pinakamahinang pagkirot ng kanyang puso at ng kanyang puso sa akin. Ang apoy ng aking nilikhang pag-ibig ay sumanib sa alab ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Nahihigitan ng biyayang ito ang lahat ng iba pa sa kanyang kalawakan. Ang kanyang pagiging makakatlo ay bumalot sa akin ng buo, at ako ay lubos na nalubog sa kanya. Ang aking kaliitan ay kumbaga nakikipagbuno sa immortal na makapangyarihang ito. Ako ay nalubog sa hindi maarok na pag-ibig at hindi maarok na pagpapahirap dahil sa kanyang pagpapakasakit. Ang lahat ng may kinalaman sa kanyang kakanyahan ay binibigay din sa akin. This is a descriptive relation or story, or sa Tagalog yung detaling paglalarawan at its best, no, of divine union. Pag sinabing at its best, eto na lang yung kayang ipahayag ng salita, sapagkat kailanman ay hindi maide-describe ng salita ang isang divine union, o ano yung nararanasan ng isang kaluluwa when it enters into divine union with God. And for me, for example, I am lost of words. Kasi bukod sa mahirap talaga itong ipaliwanag, this is also something that I haven't experienced. So how can we say something about it the way Faustina experienced it? Divine union is reserved for those who have threaded the path with such discipline, yung tinatahak ang landas ng spiritualidad ng may kaganapan. There's perfection. This would be difficult for a person who does not know how to control herself or himself. Hindi kayang magpigil sa galit, hindi kayang magpigil ng mga emosyon, hindi kayang magpigil sa mga tukso. Anumang klase ng tukso, no, na may kinalaman sa laman, flesh,
tukso na may kinalaman sa spiritualidad, no? At sa lahat ng aspeto. So if you do not know how to control yourself, this would be very difficult to experience because you will be uniting with a very pure light. Because Jesus is light. Liwanag siya. Hindi siya yung isang nilalang na nakikita natin sa larawan. Yung may kamay, may paa, may laman. Not Jesus in flesh. This divine union is a union with a spirit, or let's say with light. So that when you also have that light, no matter how small it is, sabi nga ni Faustina, yung kanyang kaliitan, no? Her littleness is being immersed to this one great immortal na makapangyarihan. Parang yung kanyang kaliitan ay nakikipagbuno sa immortal na makapangyarihang ito. So imaginein mo, no, yung isang maliit na bagay ay magme-merge sa isang napakalaking bagay. So a circle within a very, very big circle. Malulunod ka. So a drop of water in an ocean. Parang ganun. Baka tayo, ang kaya lang nating unity ay a drop of water in a glass. Ganun lang tayo. But Faustina is a drop of water in an open sea, or sa isang karagatan, an ocean bigger than the sea. And this is drowning her. Kahit ikaw, no? Kung ikaw ay makikipag-isa sa isang karagatan, malulunod ka sapagkat ang liit-liit mo sa bahagi ni Faustina, yung kaniyang union with that ocean, a drop of water in an immense water, no? In an immense ocean. Sa kanya ay isang napakalaking grasya sapagkat ang daming ibinibigay sa kanyang kaalaman ni Jesus that we cannot access here on earth. Mga bagay kasi sa lupa ay masyadong material, physical. But if you would like to know the innermost being of our Lord Jesus, hindi ka dapat nandito sa lupa. You will not find the innermost being of Jesus. Innermost, ha? Sinabi natin napakalalim na nito. Not here on earth. You have to go somewhere outside of this earth to be able to access, or to be able to be one with this immense power. So if you would want to unite with this immense power, you have to have at least the power that is capable of uniting with this one great power. Otherwise, masusunog ka lang, matutupok ka lang, lalamunin ka ng apoy na ito kung hindi ka handa. So, the fire that you must contain in yourself should be able to withstand the fire of Jesus. Jesus pa lang yan, no? Kasi si Moses, di ba, hindi niya kinaya yung apoy ng Diyos Ama. Fire of God, no? Nabulag siya. Hindi niya kinaya yon. Hindi niya, kailangan niyang huwag tumingin kasi kung titingin siya, matutupok siya. Si Saint Paul naman, ang nangyari naman sa kanya, nabulag siya. Hindi siya namatay. Ang namatay kay Saint Paul ay yung kaniyang pagkatao, dating pagkatao. He was born again. Yun ang namatay. Pero yung siya mismo, hindi siya natupok. Yung kaniyang flesh, intact pa rin. Wala lang ay ang paningin. But, he was able to, the blindness, he was able to surpass that blindness. So, bakit si Saint Paul hindi naman nagtitread ng path, hindi naman spiritual, nagpo-persecute ng mga Kristiyano, ay nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan or unite with God? We do not know. Hindi natin alam.
Why? Kasi nakatakda kasi si San Pablo na maging apostol ng Panginoon. So, dahil itinakda na rin siya, parang si Faustina, so since birth, ganon, na kahit naging palalo, simula ng pinanganak hanggang maengkwentro si Jesus, napagbago naman siya. Baka tayo ganun din, no? Meron siyang kakayahan. Bakit siya pinili? Meron siyang kakayahan. Yung kakayahan ng isang magiting na general sa isang army, no? Isang digmaan, the general. Ah, punong-puno ng kasalanan, pero dahil magaling, ginamit yun ng Panginoon. Kasi yun yung kailangan niya, yung kayang humarap sa kahit anumang panganib, may tapang, may talino. No? Ang puso, nahuli, no? Pero, nagawa ni San Pablong baguhin ang kanyang puso. Sa pamamagitan din yun ng ating Panginoong Yesus. So, kung tayo hindi man katulad ni Faustina at ni San Pablo, we always have a chance, no? In our own little way, we can be one with Jesus and we can share that light to other people. Sa pamamagitan ng ating pagdadasal na ito ng alas 3, nagagawa nating maging isa, kaisa si Jesus. Yun nga lang, yung ating pagiging isa kay Jesus ay mas magiging makabuluhan at mas makapangyarihan kung pagkatapos ng ating pananalangin, isa sa praktika natin ang ating mga natututunan. Habang tayo ay nananatiling mayabang, no? Habang tayo ay nananatiling nagpapahalaga sa mga bagay na may kinalaman sa mundo, hindi tayo natututo ng lubusan. Bawat araw na tuwing umaga na ginugugol natin dito, we have to be transformed. Kailangan nababago tayo. Tingnan mo sa sarili mo, ano na yung nabago? Baka kasi nga lang, chaplet lang tayo ng chaplet. Nagpa-participate tayo ng 3 a.m. kasi hindi na tayo nakakatulog. No? Most of our participants or our guests are seniors, no, na may difficulty in in sleeping. Gising na ng mga gantong oras. But we can take advantage of that. Ang sinasabi lang natin ay dapat malagpasan yung dahil lang sa hindi tayo nakakatulog kaya tayo nakakapagdasal. No? Kundi dahil sa ating hindi pagkatulog, nagigising tayo ng maaga, dapat pagkatapos ng ating pananalangin, nababago na ang ating mga ginagawa sa ating buhay. No? Kasi baka nga pagkatapos nating magdasal, stress, sisermonan natin ng sisermonan nasa bahay, mag-aaway tayo ng kapitbahay, makikipag-text tayo ng hindi magaganda, no? Baka ganon, nasasayang lamang yung ating na-generate na liwanag every 3 o'clock in the morning kasi mababalot uli yan ng kadiliman yung pagkatao. And in that way, mahihirapan tayong makipag-isa sa ating Panginoon. Ngayon, kung tayo ay patuloy na nakikipag-isa sa ating Panginoon, hindi man natin ito maranasan, but I'm sure kapag umabot na tayo dun sa dulo, yun kasi yung talagang magkakaroon tayo ng divine union. Doon na natin mararanasan ang divine union for everyone, no, na mag-ahangad nito. Kasi ngayon, maghangad man tayo, mahirapan tayo, no. Pero sa dulo ng ating buhay, kapag hinangad natin na makipag-isa kay Jesus, sasanib at sasanib tayo sa isang napakalaking liwanag. Mararamdaman natin yun kung pipiliin natin si Jesus. So, doon natin makikita yung lahat ng ating mga ipinuhunan na pananalangin tuwing alas 3 ng madaling araw. At sa buong buhay, no? Yung lahat ng ginawa natin sa buong buhay upang tayo ay magkaroon ng merit at the end of our journey here on earth. So, we should aspire for this experience na naranasan ni Faustina. Sa kanya, naisulat niya kasi naranasan niya in waking consciousness. Ibig sabihin, alam niya na nagaganap. Naranasan niya. Hindi yung naranasan niya nung namamatay na siya.
na kundi sa mahabang panahon, nararanasan niya yung divine union. For us, at the end of our life, let's always prepare for this. Para magkaroon tayo ng merit for a greater union that was experienced by many others who have gone ahead of us. That is our objective. No? Yun na yung ating layunin sa ngayon. To have divine union with God and to be with God.